Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Anibersaryo ng abot sa 6.352 trillion pesos. Pension ang 9,000 senior souls. Malaki Los Baños, Laguna. Mga ulo ng mga balita tinutukan namin ngayong para sa Sais Patrol. Earl Satoya, Joanna Laude, Cedric Sanji, Jezebel H. Bernardino, Casey Laude, Alexandro, Chris Sanji, ang kasandigan mo. ipagsabi. Magandang araw, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Sa ngalan pa rin po ni Director Christopher Sanchi, ako pa rin si Earl Sotoya, ang maghahatid sa inyo na maiinit at nagbabagong balita sa Ligo. At ito, ang programang pambalitaan sa Rio ng Calabarzon, Sais Patrol, ang kasandigan niya sa balita at impormasyon. At narito ang mga nagbabagong balita na aming tinutukan ngayong linggo. Lalawigan ng Laguna nanguna sa 2024 Cities and Municipalities Competitive Index bilang top 2 most competitive province. Linggo ng distrito, alay ni Pongcha, Mayor Ross at Biandotti para sa mga Kalambete. Mega Health Center itatayo sa Bay Laguna. Gobernadora Ruth Mariano Hernandez tumanggap ng pagkilala mula sa Bangko Pilipinas Servisyo Pay. Lungsod ng Kalambay pinagdiwang ang ika-222 anibersaryo ng pagkakatatag. Antas 4 ng selyo ng kahusay sa Serbisyo Publiko 2024 na kamit ng lungsod ng Central. Aktibong kaso ng monkeypox sa Pilipinas umabot na sa 8 ayon sa DOH. Simulan na po natin ang ating balitaan ngayon. Philippine Coast Guard nagmobilisa ng mga response group para sa bagyong Enteng. Para sa detalye ng balita, ihahatid ni Rainier sa Nagmobilisa ang Coast Guard District Southern Tagalog ng kanilang Deployable Response Group o DRG bilang paghahanda sa mga posibleng panganib na dulot ng bagyong Enteng. Ang mabilis na aksyon na ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng Philippine Coast Guard sa pangangalaga ng kaligtasan ng publiko tuwing may masamang panahon. Ngayong ika-1 ng Setyembre, nakahanda na ang mga tauhan ng Coast Guard mula sa iba't ibang istasyon at sub-istasyon at handang i-deploy anumang oras. Ang mga team na ito ay kumpleto sa kagamitan at bangka at nakaposisyon na sa mga lugar na posibleng maapektuhan sa rehiyon ng Southern Tagalog. Ang pangunahing tungkulin ng mga DRG team ay magsagawa ng mabilis at epektibong mga operasyon sa pagliligtas upang mabawasan ang panganib at matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Ang pagmomobilisa ng mga response group na ito ay bahagi ng mga hakbang ng CGDSTL upang maagapan ang mga hamon na dulot ng bagyong Enteng. Pinapayuhan ang publiko na maging alerto at sundin ang mga abiso mula sa Philippine Coast Guard at iba pang ahensya upang matiyak ang kanilang kaligtasan sa panahon ng bagyo. Para sa Sais Patrol, Rainier Salen ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Rainier Salen. Lalawigan ng Laguna nanguna sa 2024 Cities and Municipalities Competitive Index bilang top 2 most competitive province. Para sa detalye ng balita, narito si Joanna Laude.
Ang pamahalaang panlalawigan ng Laguna ay nagtagumpay sa pag-angat mula sa top 3 noong 2023 at ngayon ay itinanghal bilang top 2 sa 2024 Cities and Municipalities Competitive Index Rankings ng Department of Trade and Industry. Ang pagkilalang ito bilang top 2 Most Competitive Province 2024 ay resulta ng masigasig na pagsisikap ng pamahalaang panlalawigan sa pagpapalakas ng ekonomiya, infrastruktura, inobasyon, resiliency at mahusay na pamamahala ng gobyerno. Ang lahat ng ito ay naglalayong tiyakin ang patuloy na pag-unlad at pag-usbong ng bawat industriya sa lalawigan. Sa isang pahayag, ipinahayag ni Gobernadora Ruth Mariano Hernandez ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa DTI para sa pagkilalang ito. Aniya, ang parangal na ito ay hindi lamang simbolo ng tagumpay para sa lalawigan, kundi pati na rin sa bawat sektor ng negosyo at industriya na patuloy na nagtatrabaho para sa pag-unlad ng Laguna. Bukod dito, binigyang din ni Hernandez ang pagkilala sa mga lokal na pamahalaan o LGU ng Laguna na tumanggap ng mga parangal. Aniya, ang tagumpay na ito ay isang pagdiriwang ng progresibong Laguna at ang bunga ng sama-samang pagsusumikap ng bawat isa sa ating komunidad. Ang patuloy na pag-usbong at pagkilala sa Laguna ay nagsisilbing inspirasyon sa bawat Kalambenyo upang magsikap at magtagumpay sa kanilang mga larangan at lalo pang iangat ang ating lalawigan sa hinaharap. Para sa Sais Patrol, Joanna Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Joanna Laude. Pagpapatuloy ni Gobernadora Ruth Mariano Hernandez ng serbisyong tama, sentro ang payout para sa mga scholar ng Laguna. Para sa detalye ng balita, narito si Cedric Santi. Sa patuloy na pagsusumikap ng pamahalang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Ramil Hernandez, isinagawa ang payout para sa mga scholar ng Laguna na naglalayong tugunan ng edukasyonal na pangangailangan ng mga kabataan. Sa aktibidad na ito, nakasama ang higit sa 1,000 bagong iskolar mula sa bayan ng Santa Cruz, Nagcarlan at Alaminos. Ang programang ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng pamahalang panlalawigan na suportahan ang edukasyon ng mga kabataan sa lalawigan. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Gobernadora Ruth Mariano Hernandez ang kahalagahan ng edukasyon sa paghubog ng kinabukasan ng bawat iskolar ng Laguna. Ayon kay Gobernadora Hernandez, nais nilang makita na maging matagumpay ang mga kabataan kaya't patuloy ang pagtataguyod ng kanilang mga program ng pamahalang panlalawigan na nakatuon sa edukasyon. Aniya, hinahamon niya ang mga bawat iskolar na pagbutihin ang kanilang pag-aaral upang sa hinaharap ay maging produktibong kabahagi ang pagpapaunlad ng ating lalawigan ng bansa. Samantala, ang programa ng payout ay naglalayong magbigay ng tulong pinansyal sa mga estudyanteng nangangailangan upang mapadali ang kanilang pag-aaral at magbigay ng suporta sa kanilang akademikong pagpaunlad. Patuloy ang pamahalaan sa pag-organisa ng mga ganitong inisyatiba upang masiguro ang kapakanan ng bawat Lagunense. Para sa Sais Patrol, Cedric Sanji, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Cedric Sanji. Tulong pinamahagi para sa mga apektado ng oil spills sa Cavite. Para sa detalye ng balita, narito si Casey Laude. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong pinansyal ngayong araw para sa mga mangingisda sa Cavite na naapektuhan ng oil spill mula sa lumubog na MV Terra Nova. Aabot sa 32,392 na mangingisda ang tumanggap ng 5,000 pesos cash aid sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program, kasama ang karagdagang 5,000 pesos mula sa Department of Social Welfare and Development bilang bahagi ng bagong Pilipinas Servicio Pair Program. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kasalukuyang hakbang ng pamahalaan upang matugunan ang mga problemang idinulot ng oil spill.
Ayon sa Pangulo, maasa siyang makakatulong ang mga tulong pinansyal na ito sa pagbangon ng mga mangingisda at magbibigay ng bagong pag-asa sa mga naapektuhan ng kabuhayan. Bukod sa pamamahagi ng tulong pinansyal, naghatid rin ng iba't ibang serbisyo ang mga ahensya ng gobyerno sa mga benepisyaryo. Kabilang dito ang Department of Health na nagbigay ng serbisyong medikal at ang PhilHealth na nag-alok ng libreng laboratory services sa ilalim ng Lab for All Caravan. Ang Department of Labor and Employment ay naglaan ng programa para sa alternatibong pangkabuhayan ng mga mangingisda. Ang mga inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan upang matulungan ang mga apektadong komunidad at mapanatili ang kanilang kabuhayan sa gitna ng mga hamong kinakaharap nila. Para sa Sais Patrol, Casey Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Casey Laude. Bayan ng Pami, dineklara ng insurgency free. Para sa detalye ng balita, ipapatuloy ni Ralph Tapia. Formal na idineklara ng Philippine Army ang bayan ng Pami, Laguna na may stable internal peace and security status noong Martes, Agosto 12. Ang deklarasyon ay isang mahalagang hakbang sa patuloy na pagsulong ng kapayapaan at seguridad sa lugar. Ang seremonya ng deklarasyon ay nilakapan ng paglagda sa isang Memorandum of Understanding ng mga opisyal bilang pagsuporta sa mga adhikaing pangkapayapaan ng pamahalaan at bilang pagtutol sa mga ideolohiya ng komunistang teroristang grupo. Kabilang sa mga lumagda ay sina Fami Mayor Lorenzo Rellosa, 22nd Infantry Bridge Commander B. General Sergio Balauro Jr. at mga opisyal mula sa national government agencies, pamahalaang panlalawigan at pamahalaang bayan. Sa kanyang talumpati, ipinahayag ni Mayor Rellosa ang kanilang matibay na pangako na tiyakin ang kaligtasan at kapayapaan ng mga residente ng Pami. Ayon sa kanya, ang deklarasyon ng SIPS status ay hudyat ng tuloy-tuloy na magandang kinabukasan at kaunlaran sa bayan. Binigyan diin naman ni Bijan Balauro Jr. ang mahalagang papel ng pakikipagtulungan ng militar at sibilyan sa pagtataguyod ng kapayapaan at seguridad sa lalawigan. Ang kanilang kolaborasyon ay nagbibigay daan upang makamit ang SIPS status, kung saan ang bayan ng Pami ay naging ika-8 bayan sa Laguna na napagkalooban ng ganitong pagkilala. Kasunod ng Kalayaan, Santa Maria, Cabinti, Nagcarlan, Paite, Pangil at Pila. Ang pagbibigay ng SIPS status ay isang patunay ng matagumpay na pagtugon sa mga pamantayan ng kapayapaan, partikular na ang kawalan ng maharahas na aktibidad ng New People's Army sa loob ng hindi bababa sa 1 taon. Para sa Sais Patrol, Ralph Tapia, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Ralph Tapia. Lalawigan ng Rizal, malapit nang makamit ang status ng stable internal peace and security. Para sa detalye ng balita, narito si Reina Saleh. Ang lalawigan ng Rizal na binubuo ng 13 munisipalidad at 1 lungsod ay malapit nang makamit ang stable internal peace and security status matapos ipakita ng 12 munisipalidad ang kawalan ng mga marahas na aktibidad ng terorismo sa loob ng mahigit 1 taon. Sa isang panayam sa 12 na episode ng Kapihan sa Bagong Pilipinas, inihayag ni Philippine Army Brigadier General Sergio Balauro Jr. ng 202 Infantry Unified Brigade na inaasahan nilang makakamit na rin ng Montalban at Antipolo City ang kanilang SIPS status bago matapos ang taon. Kapag ito'y natamo, idedeklara ang buong lalawigan ng Rizal bilang isang insurgency-free community. Ayon kay Brig General Balauro, ang tagumpay na ito ay bunga ng matagalang pagsisikap ng pamahalaan at mga komunidad na pag-igtingin ang kapayapaan at seguridad sa buong lalawigan.
Dagdag pa niya, ang pagkakaroon ng SIPS status ay magbibigay ng mas ligtas at mas mapayapang kapaligiran para sa mga mamamayan ng Rizal at higit pang magapaunlad sa ekonomiya at kalagayan ng bawat bayan at lungsod ng lalawigan. Para sa Sais Patrol, Reniel Salen, ang kasanigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Reniel Salen. Linggo ng Distrito, alay ni Concha, Mayor Ross at Cody para sa mga Kalambeños. Para sa detalye ng balita, ihahatid ni Joanna Laude. Sisiklabang saya sa Calamba City ngayong ika-7 ng Setyembre 2024 sa ganap na alas 7 ng gabi sa engrandeng selebrasyon ng Linggo ng Distrito na gaganapin sa Jose Rizal Plaza. Ito ay isang espesyal na gabi na inihahandog para sa lahat ng Calambeño bilang pagdiriwang ng kinabukasan at pagkakaisa ng komunidad. Inaasahan ng pagdagsa ng libu-libong residente para masaksihan ng performances ng mga paboritong artista gaya ni Gabi Concepcion, Derek Monasterio, Charlie Dizon at ang musikang hatid ng Player 2. Makakasama rin ang mga sikat na miyembro ng SB19 na sina Philip at Josh Cullen na tiyak na magpapasigla sa gabi. Hindi rin magpapahuli ang ating mga kakulitan host na sina Chad Kinis, Negi at Sugar Mercado na magdadala ng aliw at tawanan sa buong programa. Ayon sa Facebook post ni Congresswoman Char Hernandez Alcantara, upang makanood sa nasabing event, magdala lamang ng valid ID at magparehistro mula alas 4 ng hapon sa araw ng event. Para sa Sais Patrol, Joanna Laude, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Joanna Laude. Dr. Ronald Gonzalez, muling nahalal bilang Pangulo ng Calamba City Higher Education Institutions Association. Para sa detalye ng balita, narito si Cedric San. Isang pagpupugay ang binigay kay Dr. Ronald Gonzalez matapos siya muling maihalal bilang Pangulo ng Calamba City Higher Education Institution Associations o CHEA. Ang kanyang muling pagkakahirang ay isang patunay ng kanyang dedikasyon at husay sa larangan ng edukasyon. Si Dr. Gonzalez ay kilala sa kanyang masigasig na pamumuno at walang sawang pagsusumikap na mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa lungsod. Sa kanyang bagong termino, inaasahan na ipagpapatuloy niya ang mga inisyatibong naglalayong pagyamanin ang kaalaman ng mga mag-aaral at palakasin ang ugnay ng mga kolehiyo sa Calamba. Patuloy po akong magsisilbing tulay sa pagitan ng ating mga institusyon upang matiyak na ang ating mga kabataan ay tumatanggap ng nararapat na edukasyon. Pahayag ni Dr. Gonzalez. Sa kanyang liderato, layon niyang mapalawak ang mga oportunidad para sa mga mag-aaral at palakasin ang mga programa sa edukasyon na magdadala ng kapaki-pakinabang sa buong komunidad ng Calamba. Patuloy nating suporta ng mga lider na tulad ni Dr. Gonzalez na nagsusulong ng dekalidad na edukasyon para sa lahat. Para sa Sais Patrol, Cedric Sanji, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Cedric Sanji. Mega Health Center tatayo sa Bay Laguna. Para sa detalye ng balita, narito si Ralph Tapia. Formal nang sinimula ng pamahalang bayan ng Bay ang pagtatayo ng Bay Mega Health Center matapos ang sinagawang groundbreaking ceremony noong Agosto 29 sa Barangay Puypuy. Ang bagong sentrong pangkalusugan na ito ay inaasahang magbibigay ng pinaigting na serbisyong medikal sa mga residente ng Bay at karating lugar. Ang proyekto ay naging posible sa pamamagitan ng tulong mula sa Department of Health sa pangunguna ni Assistant Secretary Ariel Valencia at sa suporta ni Senadora Pia Cayetano. Ang pondo para sa pagtatayo ng gusali pati na ang pondo para sa mga pasilidad at kagamitan ay pinagkaloob sa bayan ng Bay. Kapag natapos na, ang Bay Mega Health Center ay mag-aalok ng iba't ibang serbisyong medikal kabilang ang 24 na oras na paanakan, secondary laboratory
outpatient department, prenatal check-ups, radiology, x-ray at ultrasounds, TB dots, animal bite center, dental clinic at opisina ng PhilHealth. Ang pagtatayo ng Bay Mega Health Center ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan sa bayan na inaasahang mag-aambag sa patuloy na paglago at pag-unlad ng Bay Laguna. Para sa Sais Patrol, Ralph Tapia, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Ralph Tapia. Marami pa pong balita ang aming ihahatid sa inyo sa pagbabalik ng MyTV6 sa Sais Patrol. Ang kasandigan niyo sa balita at impormasyon. Sa second quarter, anibersaryo ng Abot sa 6.352 trillion pesos. Pension ang 9,000 senior citizens. Malaki Los Baños, Narito Laguna. ang mga ulo ng mga balitang tinutukan namin ngayong Para sa Sais Patrol. Girl Satoya, Joanna Laude, Cedric Sanji, Jezebel H. Bernardino, Casey Laude, Alexandro Chris Sanji, ang kasandigan mo. ipagsabi. Be part of Kaibigan Community on Facebook and enjoy the perks of being member in Kaibigan Community. Join exclusive product launch activity. Express your opinion. Join special promotions. Here's quick recap of Kaibigan Community events. What are you waiting for, Kaibigan? Come and join us on Facebook. Mga kapuso, kamusta kayo? Naghahanda kami para sa isang kakaibang road trip.
dito. At syempre kasama natin ang ating motorcycle dealer, ang Motor Central. Itong Bajaj ang gagamitin natin para ma-experience ko naman kung gaano ito kakomportable at katibay on the road. O ano, ready na kayo? Happy ka! Oo, sarap eh. Komportable ba? Oo, komportable. Matibay ba? Matibay na matibay. Sabi ko sa iyo, Delo, hindi kayo mahirapan matagpuan ang branches nito sapagkat matatagpuan nito sa Calabarzon area. At syempre, makikita ang Motor Central sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon Province, North Luzon. Ikaw naman! Matatagpuan dito sa Mindoro, Marinduque, Davao at Manila. Mga kapuso, paano? Magkita-kita tayo next week at may road trip na naman kami ni Delo. At syempre, kasama pa rin ang ating motorcycle dealer, ang Motor Central. Okay, let's go! Road trip na! Yes! Sugod! Ano, Delo? Gusto mo magpagalingan tayo eh? Oo, yun lang. Alam mo ba kung ano mga features itong Bajaj? Oo naman. Ano? Meron tong handbrake, meron tong hydraulic tandem brake, saka may reverse pa. Parang kotse, saka yung mga ibang four wheels na sasakyan. Ha? Ikaw naman, yun lang ba mayayabang mo? Alam mo ba itong Bajaj? Ay, may... Hindi man tao to. May seatbelt, may wiper, may headlight, at may taillight. Kumpleto! Teka. Sino ka ba? Oo nga, ba't nandito to? Kaya ako nakabili nito. Yan ang ginagawa niyo dito. Pasensya na po. Paano ba? Opo, makita-kita tayo next week ha. Boss, pasensya na. Ayan na. Sakay ka kasi nasakay. Ito si Tita Prima, business-minded at isang True Blue certified #PlanTita. As a single mom, sa hamon ng buhay, siya ay laging lumalaban. Successful naman siya, parang success niya sa pagpapatubo ng mga halaman. Nakakita siya ng sasakyan mula sa Bajaj Philippines nang magkapandemya. Isang epektibong diskarteng naisip niya, isang napakagandang opportunity, online plant selling na may kasamang delivery. Kaya from #PlanTita, ngayon siya'y #negosyanteng kumikita. Just like how plants need sunlight, alam mo, dapat nagsashine din tayo ng light to everyone. Let's give them joy. Let's sell them plants. Pero you know, to be able to deliver all my products sa mga buyers ng mga plantitas, I needed an effective solution sa mga challenges sa akin sa deliveries noon. And I found that solution in Bajaj Maxima Cargo. Sobrang eto talagang effective na hauling vehicle for my business. Bakit effective? Kasi naloload niya lahat ng mga tinda ko. And even my tall plants, na isasakay niya lahat with no problem at all. Ang galing, di ba? So, right now, I'm planning to buy 2 more units kasi parang effective din siya sa mga new business ideas ko like yung Jolly Jeep and mobile internet cafe. Ang galing, di ba? Yung nakapagdala ka na ng joy sa mga customers, kumita ka pa. Ang saya, di ba? Effective! Itong anibersaryo na abot sa 6.352 trillion pesos. Pension ang 9,000 seniors host. Malaki Las Bañas, Laguna. Mga ulo ng mga balitang tinutukan namin ngayong Para sa Sais Patrol, Earl Satoya, Joanna Laude, Cedric Sanji, Jezebel H. Bernardino, Casey Laude, Alexandro, Chris Sanji, ang kasandigan mo. ipagsabi. Nagbabalik ang programang pambalitaan mula sa Royal Paper Mine 26.
tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pagbabahagi ng mga napapanahong balita mula sa ating rehiyon. Gobernadora Ruth Mariana Hernandez tumanggap ng pagkilala mula sa Bagong Pilipinas Servicio Fair. Para sa detalye ng balita, narito si Reina Sara. Ipinagdiwang ng lalawigan ng Laguna ang pagkilala na natanggap ni Gobernadora Ruth Mariano Hernandez sa ginanap na Bagong Pilipinas Servicio Fair Agency Summit 2024. Ang summit na ito ay naging isang mahalagang pagkakataon upang ipakita ang tagumpay ng Bagong Pilipinas Servicio Fair sa lalawigan ng Laguna. Sa kaganapan ng BPSF Agency Summit, nagsama-sama ang lahat ng mga ahensya at departamento ng pamalaan, mga lingkod bayan at mga kasamahan sa mababang kapulungan. Sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez at ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isinagawa ang isang gabi ng pagkakaisa na nagbigay diin sa mga tagumpay ng mga nagdaang Bagong Pilipinas Servicio Fair sa buong bansa. Ang mga ahensya na naging katuwang sa paghahatid ng mga programa at serbisyo ng pamalaan sa 21 probinsya sa buong bansa ay binigyang pagkilala sa kaganapang ito. Pinagpugayan din ang bawat isa na magsumikap upang maging matagumpay ang pinakamalaking serbisyo caravan na inilunsad ng pamalaan. Ayon naman kay Gobernadora Ruth Mariano Hernandez, taos-pusong pasasalamat ang kanyang ipinaabot kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kay House Speaker Martin Romualdez sa kanilang pangunguna at sa pagpapalawak ng Bagong Pilipinas Servicio Fair sa Laguna. Gayun din pinasalamatan niya ang pamalaang panlalawigan ng Laguna sa pamumuno ni Governor Ramil Hernandez sa pakikiisa sa layuning mailapit ang serbisyo ng pamalaang sa mamamayan. Para sa Sais Patrol, Reynel Salen, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Reynel Salen. Kaaging Forum isinagawa sa San Pedro para sa buwan ng kasaysayan at wikang Pilipino. Para sa detalye ng balita, narito si Joanna Laude. Sa pagdiriwang ng Buwan ng Kasaysayan at Wikang Filipino, matagumpay na isinagawa ang kaagi, talastasan ukol sa kasaysayan at wikang Filipino noong August 31, 2024 sa San Pedro Relocation Center National High School, Langgam. Ang forum na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap na ipalaganap ang kaalaman ukol sa kasaysayan at kultura ng lungsod ng San Pedro. Simula ng ilunsad noong 2023, ang Kaagi Forum ay naglalayong talakayin ang mga mahalagang paksa na may kaugnayan sa kasaysayan at wika na nakaugat sa lokal na konteksto. Dinaluhan ito ng mga estudyante at guro mula sa iba't ibang paaralan sa lungsod. Ang programa ay nagbukas sa pamamagitan ng isang seremonya ng paggunita sa ika-117 na taong anibersaryo ng kapanganakan ni Pangulong Ramon Magsaysay, isang mahalagang personalidad sa pag-unlad ng San Pedro. Sa taong ito, tinalakay ang paksa tulad ng ika-150 na taong anibersaryo ng pagsilang ni Gregoria Oriang de Jesus at ika-80 taong anibersaryo ng pagbili ng Hacienda San Pedro Tunasan at ika-3 Aw-Aw Festival ng Barangay San Roque. Isinagawa ni Ginoong Wogi Pakala mula sa Caloocan Historical and Cultural Studies Association Incorporated ang presentasyon tungkol sa mga talang pangkasaysayan tungkol kay Gregoria de Jesus o Oriang. Gumamit siya ng mga dokumentong pangkasaysayan upang ilahad ang buhay ni Oriang na tinaguriang Lakambini ng Katipunan. Sinundan ito ng presentasyon ni Ginoong Tabuyan na nagtalakay sa ang Hacienda San Pedro Tunasan 1620 to 1954. Binalikan niya ang kasaysayan ng hacienda at ang papel nito sa urbanisasyon at pag-unlad ng San Pedro. Tinalakay din ni katuwang ng propesor sa UP Departamento ng Kasaysayan, Ginoong Ian Christopher Alfonso ang paksang Ang Aso sa Lipunan at Kulturang Pilipino. Matapos ang mga presentasyon, nagkaroon ng malayang talakayan kung saan nagtanong ang mga dumalo ng kanilang mga katanungan ukol sa mga tinalakay na paksa. Ang Kaagi Forum ay bahagi ng pagsisikap
ng tanggapan na ipatupad ang 2022 to 2027 Cebu Framework for Local History and Heritage Development ng National Historical Commission of the Philippines Local Historical Committee's work. Para sa Sais Patrol, Joanna Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Joanna Laude. Lungsod ng Kalamba, pinagdiwang ang ika-282 anibersaryo ng pagkakatatag. Para sa detalye ng balita, ipapakro ni Cedric Sanji. Matagumpay na pinagdiriwang ng lungsod ng Kalamba ang ika-282 anibersaryo ng pagkakatatag at konsekrasyon nito na nagbigay pugay sa sipag at sakripisyo ng bawat Kalambenyo na nag-ambag sa tagumpay ng lungsod. Sa loob ng mahigit 2 siglo, ang Kalamba ay itinayo sa pawis at dedikasyon ng mga ordinaryong mamamayan. Mula sa kanilang tahimik na sakripisyo hanggang sa walang humpay na pagsusumikap, sila ang naging sandigan ng patuloy na pag-unlad ng lungsod. Sa pagdiriwang na ito, binigyang diin ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng kahalagahan sa kasaysayan ng Kalamba bilang inspirasyon para sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Sa isang pahayag, binigyang diin ng isang lokal na opisyal ang patuloy na pagsusumikap ng pamahalaan na itaguyod ang ramdam na reforma, isang inisyatiba na naglalayong maghatid ng mas masagana at maunlad na bukas para sa lahat ng Kalambenyo. Ang selebrasyon ay hindi lamang alay sa mga naunang henerasyon ng Kalambenyo, kundi pati na rin sa mga susunod na salinlahi. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling matatagang pananaw ng pamahalang lokal na patuloy na isusulong ang progreso at kaunlaran ng lungsod. Sa pagtatapos ng programa, ipinahayag ang patuloy na pangako ng bawat Kalambenyo na sama-samang itaguyod ang pangarap para sa isang mas progresibong Kalamba City. Para sa Sais Patrol, Cedric Sanji, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Cedric Sanji. Antas 4 ng serye ng kahusayan sa Serbisyo Publiko 2024 nakamit ng lungsod ng Santa Rosa. Para sa detalye ng balita, narito si Casey Lau. Matapos ang masigasig na pagsusumikap sa pagpapalaganap ng paggamit ng Pilipino sa mga opisyal na transaksyon at komunikasyon, ipinagmalaki ng lungsod ng Santa Rosa ang pagkamit ng Antas 4 ng selyo ng kahusayan sa serbisyo publiko ng 2024. Ayon kay kagalang-galang Arlene B. Arcillas, alkalde ng lungsod ng Santa Rosa, ang pagkilalang ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng lokal na pamahalaan sa pagtupad ng kautosang tagapagpaganap bilang 335 na nag-aatas sa lahat ng kagawaran, kawanihan, tanggapan, ahensya at instrumentality ng pamahalaan na gamitin ng Pilipino sa kanilang opisyal na transaksyon, komunikasyon at korespondiya. Ang selyo ng kahusayan sa serbisyo publiko na isinasagawa ng Komisyon ng Wikang Pilipino ay isang patunay ng pagkilala sa mga ahensya at lokal na unit ng pamahalaan na hindi lamang sumusunod sa nasabing kautusan kundi nagpapakita rin ng kahusayan sa paggamit ng Pilipino bilang wika ng serbisyong publiko. Ang parangal ay nagbibigay diin din sa kahalagahan ng paggamit ng Pilipino sa lahat ng antas ng pamahalaan upang higit na mapalapit ang serbisyo sa mga mamamayan. Sa kanyang mensahe, pinaabot din ni Arcillas sa kanyang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga empleyado at opisyal na nag-ambag sa tagumpay na ito. Aniya, ang pagkilalang ito ay hindi lamang isang tagumpay para sa lungsod, kundi pati na rin sa mga mamamayan ng Santa Rosa. Ito ay patunay ng kanilang pagkakaisa at pagsusumikap para sa mas mahusay na serbisyo publiko. Ang pagkakamit ng Antas 4 ay isang hakbang patungo sa mas mataas na antas ng kahusayan at patuloy na pagsunod sa mga regulasyon ng wika na naglalayong mapalaganap ang kultura ng Pilipino sa lahat ng aspeto ng serbisyo publiko. Para sa Sais Patrol, Casey Laude, ang kasandigan mo ay pagsabi.
Maraming salamat kay Laude. Pamamahagi ng kamalayan sa kalusugan ng Baga, isinagawa ng Laguna sa Long Month Celebration. Para sa detalye ng balita, iyahatid ni Ralph Tapia. Ang pamahalaang panlalawigan ng Laguna, katuwang ang Laguna Provincial Chess Center ay matagumpay na nagsagawa ng isang mahalagang talakayan bilang bahagi ng Long Month Celebration ngayong buwan. Ang temang Tuberculosis in the Workplace ay tinalakay sa isang seminar na ginanap sa sangguniang panlalawigan na dinaluhan ng higit kumulang 100 kawani ng pamahalaan. Ang pagdiriwang ng Long Month ay isang pagkakataon upang itaas ang kamalayan ukol sa kalusugan ng Baga, kasama ang mga paraan upang makaiwas sa sakit sa baga at mga kahalagahan ng may isagawang pagtuklas ng mga kondisyon sa baga. Ang paksa na itinalakay ay nakatuon sa Tuberculosis Awareness at Tobacco Prevention and Control Program na pinangunahan ni Dr. Mary Grace San Pedro at iba pang eksperto. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni Dr. San Pedro ang kahalagahan ng regular na pagkonsulta sa doktor, pagpapanatili ng balanseng diet at pag-alaga sa kalusugan ng katawan upang maiwasan ang mga sakit sa baga tulad ng tuberculosis. Ang kanyang pagtatalakay ay nagbigay diin sa mga hakbang na maaaring gawin upang mapanatiling malusog ang baga at mapigilan ang pagkalat ng tuberculosis sa mga lugar ng trabaho. Pinuri ng mga kalahok ang pagsisikap ng Laguna Provincial Chess Center sa pag-organisa ng ganitong mga aktibidad na naglalayong magbigay ng edukasyon at impormasyon sa publiko. Ang ganitong kaganapan ay nagsisilbing mahalagang hakbang pagpapabuti ng pangkalahatang kalusugan ng komunidad at pagtutok sa mga isyu na maaaring magdulot ng serbisyong epekto sa kalusugan. Patuloy na pinapayuhan ng Laguna Provincial Chess Center ang lahat na maglaan ng oras para sa regular na medical na check-up at sundin ang mga rekomendasyon para sa isang malusog na pamumuhay. Ang pagdiriwang ng Long Month ay nagsisilbing paalala sa lahat ng kahalagahan ng pagpahalaga ng kalusugan ng baga para sa isang mas malusog na komunidad. Para sa Sais Patrol, Ralph Tapia, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Ralph Tapia. Pulong para sa Emergency at Pre-Disaster Assessment para sa Bagyong Enteng, dinaluhan ni Mayor Rosa Rizal sa kasagsagan ng pananalasa ng nasabing bagyo. Para sa detalye ng balita, ihatid ni Reniel Salem. Sa gitna ng nagbabantang panganib ng Tropical Storm Enteng, ang lokal na pamahalaan ng Calamba ay kasalukuyang nagsasagawa ng isang emergency meeting at pre-disaster assessment upang matiyak ang kaligtasan at kahandaan ng mga komunidad. Sa pulong, ang buong pwersa ng lokal na pamahalaan ay mahigpit na pinag-uusapan ang mga kinakailangang hakbang at estratehiya upang maibsan ang epekto ng bagyo. Kasama sa mga tinatalakay ang pagbuo ng mga contingency plans, pag-audit ng mga emergency supplies at pagkoordina sa iba pang ahensya ng gobyerno para sa mas epektibong pagtugon sa sakuna. Bilang bahagi ng ramdam na reforma, pinagtitibay ng lokal na pamahalaan ang kanilang pangako na walang maiiwan. Ang kanilang layunin ay maging maagap at epektibo sa pagtugon sa anumang uri ng sakuna at tiyak na gagawin ang lahat upang protektahan ang bawat Kalambenyo. Samantala, ang mga hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na plano upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente at maghanda para sa anumang epekto ng Tropical Storm Enteng. Ang lokal na pamahalaan ay patuloy na nagmo-monitor sa sitwasyon at magbibigay ng update sa publiko para sa kanilang kaalaman at paghahanda. Manatiling nakatutok sa mga abiso at sundin ang rekomendasyon ng mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan sa panahon ng bagyo. Para sa Sais Patrol, Reniel Salem, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Reniel Salem. Pagbubukas ng ika-3 Mayor Rosa Rizal Badminton Tournament
o Rosminton na ganap na. Para sa detalye ng balita, narito si Cedric Sandy. Formal nang binuksan ng ikatatlong Bayo Ross Rizal Badminton Tournament Age Group Edition, mas kilala bilang Rosminton sa South Point Badminton Court. Ang kaganapang ito ay nagbigay ng daan para sa isang araw ng kasiyahan, kompetisyon at pagkakaisa sa ating komunidad. Ang Rosminton ay patuloy na pagsusumikap ng lokal na pamahalaan na isulong ang sports at healthy lifestyle sa lahat ng edad. Sa pagtulong ng iba't ibang mga kalahok, umabot sa maraming mga manlalaro at taga-suporta ang dumalo upang magbigay ng sigla at suporta sa makabuluhang event na ito. Sa kanyang pambungad na mensahe, binigyang diin ni Mayor Rossiller Ross Rizal ang kahalagahan ng sports sa pagpapalakas ng komunidad at sa pag-promote ng malusog na pamumuhay. Ang torneo na ito ay hindi lamang para sa kompetisyon, kundi isang pagkakataon upang magkaisa at mag-ambag sa mas malusog na pamumuhay. Nagbigay ng pasasalamat si Mayor Ross sa lahat ng nakilahok at sumuporta sa Rosminton sa kadahilanang ang matagumpay na pagsisimula ng tournament ay isang patunay ng pagkakaisa at pagnanais na ang bawat isa na matagumpay sa sports at sa buhay. Para sa News Patrol, Cedric Sanji, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Cedric Sanji. Digital empowerment isinusulong ng Youth Development Affairs ng Laguna para sa mga kabataang Lagunense. Para sa detalye ng balita, narito si Casey Lau. Ang pamahalaang panlalawigan ng Laguna sa pamamagitan ng Youth Development Affairs Office ng Laguna ay naglalayong isulong ang digital empowerment para sa mga kabataan at ituro kung paano ito makakatulong sa pagpapalakas ng kanilang mga kakayahan. Sa isang panayam sa radyo sa programang Usapang PIA ng Philippine Information Agency, binigyang din ni Pinky Villasenor, opisyal ng YDA, ang kanilang mga layunin na itaguyod ang pag-unlad ng kabataan at pakikilahok sa komunidad. Ayon kay Villasenor, layunin ng kanilang opisina na ihanda ang kabataan sa mga hamon at oportunidad ng isang mundo na patuloy na nagiging digital. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng mas malawak na agenda ng pamahalang panlalawigan ng Laguna na palakasin ang kakayahan ng kabataan sa digital literacy at digital engagement na nagbibigay sa kanila ng mas maraming oportunidad para sa mas matagumpay na makabagong panahon. Para sa Sais Patrol, Casey Laude, ang kasandigan mo ay pagsabi. Maraming salamat, Casey Laude. Aktibong kaso ng monkeypox sa Pilipinas, umabot na sa 8 ayon sa DOH. Para sa detalye ng balita, ihatid ni Ralph Tapia. Kinumpirma ng Department of Health na 3 bagong kaso ng monkeypox virus ang naitala na nagdala ng kabuuang bilang ng aktibong kaso sa bansa. Ang bagong kaso ay naitalang 2 sa Metro Manila at 1 sa rehiyon ng Calabarzon. Lahat ng kaso ay positibo sa milder na Class 2 na anyo ng MPXB. Mula nang magsimula ang pagsubok noong Hulyo 2022, nakapagtala na ang Pilipinas ng kabuuang 17 na kaso ng Mpox. Ang DOH ay nagbigay ng babala sa publiko na magsasagawa ng mga pag-iingat upang maiwasan ang malapit na pakikipag-ugnayan ng balat sa balat na isa sa mga pangunahing paraan ng pagkalat ng virus. Ang mga individual ay pinapayuhan na maging maingat at sundin ang mga rekomendasyon ng mga health experts upang mapanatiling ligtas ang kanilang sarili at kanilang mga komunidad. Para sa Sais Patrol, Ralph Tapia, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Ralph Tapia. Narito na nga po tayo sa pagtatapos ng ating programa. Pasasalamat sa ating mga reporters na nagsilbing instrumento para maiparating natin ang mga balitang ito sa buong Calabarzon. Maraming salamat po sa mga nanonood at sumubaybay sa mga episode ng programang ito.
Abangan niyo pa rin po kami sa mga susunod na linggo para sa mas kaabang-abang at mga bagong balita sa ating mga lugar. Para sa Sais Patrol, sa ngalan pa rin po ni Director Christopher Sanji, ako pa rin si Earl Sotoya. Ang kasandigan nyo, ipagsabi. Itong anibersaryo ng Abot sa 6.352 trillion pesos. Pension ang 9,000 senior most wanted Malakilas, Baños, Narito Laguna. ang mga ulo ng mga balitang tinutukan namin ngayong linggo. Para sa Sais Patrol, Earl Sotoya, Joanna Laude, Cedric Sanji, Jezebel H. Bernardino, Casey Laude, Alexandro Chris Sanji, ang kasandigan mo. ipagsabi.